Wala. Oh. Alphamart na yan. Ewan ko, wala yatang yelo sa kabila. Hello po, magandang gabi po. Hello, ano nga ba sasabihin ko? Magandang araw sa inyo, saan man kayo naroon. Magandang gabi, magandang araw, magandang hapon, maganda ako. Yun lang po. Oh, bakit parang nagre-react? Tawag dito, eto ha, si kapatid na, maganda kayo. Yun, nalimutan ko nga pala. O, si kapatid na, teka, magbabasa muna tayo dito. Magwawalwalan tayo dito, mga kapatid. Para naman medyo, masaya ang buhay. Alam mo, nakakatuwa, no? Teka, magbabasa muna tayo dito. Asaban? Si kapatid na Ronnie Kipoin Del Rosario. Aba, nakaaba pa eh. Attendance po. Opo, lagi ko nga po kayong nakikita. Ang problema dito, ayaw lumagos eh. Okay, si kapatid na Pag-ibig ng Nevada, attendance check po. Si kapatid na Anaya, good PM po. Hello, sister. Masyadong maganda yung chikahan natin no, na isang gabi, no, hindi ka makapaniwala na, sister, no, comment ka. Alam mo, mas maganda, ay, hindi ka nga pala pwede. Ano ka nga pala? Hindi ka nga pala pwedeng umakyat. Ito si kapatid na, hello, si City Aisha Gudito Reyes. Alam mo, nanonood ka, may nag-chat kasi sa akin, taga MCGI. Parang naalarma sila na gusto kanilang puntahan or kumustahin. Parang ganon. Parang huli naman yata yung kanilang reaction para kumustahin ka or puntahan. 'Di ba? Kaya parang ayaw mo din namang puntahan Ayun kasi ang mahirap sa kanila ha. Ewan ko lang din sa istorya nyo, pero kasi may mga kapatid talaga na nagpapatisod. Sa panahon ngayon, hindi na uso ang tisuran. Uso ngayon ay labasan na. Wala nang tisuran-tisuran ngayon. Okay lang na matisod ka sa mga konting bagay. Pero kung halimbawa, matitisod ka naman doon sa gumawa ng estatwa, hindi na tisod ang tawag doon. Ang ano doon, lumabas na. Walang solusyon doon. At, tawag dito, eto si kapatid na Rolando Christ is watching. Naku, baka ang mga pangalan nyo, mabanggit ko ha, kaya hindi na muna ako tawag dito. Alam mo, nakakatuwa. Palibasa mga kapatid, ang laging topic natin dati kay Bonjing, yung about pag-ibig, lagi nilang pag-ibig, May kukwento ako sa inyo, no. May nag-aalok sa akin, sabi niya sa akin, boto mo kami. Kasi kalsada nga ako, maraming nag-aano dito ng mga boto-boto, yung mga kung ano ng party list. Sabi ko, ano po pong party list yan? Ang sagot ko naman, sa akin naman po yung walang problema, kung ano naman po yung maayos at mabuti, okay lang naman po yun. Sabi ko, hindi naman po kami sa mga ganyan. Open naman po kami sa mga ganyang mga party list. Ngayon, may nagsabi sa akin, dinadala ng FCGA itong amin, itong BH, party list. Ngayon, sabi ko, alam mo, sa totoo lang, hindi naman ako nag-aanot, ayan ang party list nyo, pero hindi po ako nag-aanot ng mga same-sex marriage, kasi ang BH party list ay nagsusulong po ng, same sex na may sulong na, as in, maging couple o maisabatas siya tayong kasal, na, yun po yung BH party list. Nagsusulong po sila ng mga same-sex marriage. Baka hindi lang po alam ng ibang mga taga-MCGI. Sa loob-loob ko, siguro ako, hindi ko naman inaano yung party list nila, wala ako doon. It's my opinion, kasi, naadyan kayo sa mga tawag doon, yung pangangampanya, hindi ko inaano yung party list nila, basta ako ayoko kasi, sa akin lang, hindi ako, kanya-kanya tayong opinion, hindi ako nag-ano ng mga same-sex marriage. So, nagtalo kami. Dinadala po yung MCGI. Hindi na po ako para makipagtalo kung sa MCGI lang na pag-uusapan. Hindi na po ako, nasa kanila na po yan kung gusto nila dalhin yan. Yan po ang dinadala ng BH party list na, nagsusulong sila. Siguro, ayan po yung natutunan ng mga, na sa sobrang pag-ibig, nag-iibigan na yung parehong same-sex, ayun, yung sa sobrang sumobra nga yung, alam mo mga kapatid, lahat ng sobra, talagang masama. Yung sa sobrang pag-aaral nyo ng pag-ibig, ang nangyari, umibig na kayo sa asawa ng iba. Oo. Tapos, umiibig nila, parang okay pa sa inyo yung mga ganong same-sex marriage. Ayan ang naging bunga ng kakapapakinig nyo kay Bonjing. Yan. Sige. Teka muna, si kapatid na Lila Yuson is watching.
Hmm, tawag dito. Wala po bang gustong sumampa na ano? Ah, pag walang gustong sumampa, may ipaparinig ako sa inyo. Hmm, teka, wait lang. Kasi alam mo tayo, nag-aaralan lang tayo dito eh. Kahit sino sumalta dito, pwede. Alam ko mga kapatid, mga ano yan eh, mga may aral yan eh. Mga, kaya nga tayo mga kapatid tinawag na ano, na Exeter. Tayo yung mga matatalino, tayo yung mga wise, di ba? Parang ganito yan. Parang ganito yan mga kapatid. Kasi pag exit na lang ang solusyon eh, di ba? Kaya nga tayo tinawag na Exeter. Halimbawa tayo, nakagat tayo ng aso, di ba? Di ba nakagat tayo ng aso, di ba? Minsan yung aso may rabies. O, eh di, siyempre, pupunta tayo sa, ano, sa clinic or hospital, papatrok tayo ng, ano, anti-rabies. Mga ganyan yun eh. Halimbawa, natetano naman tayo, o magpapatrok naman tayo ng anti-tetano. Di ba ganun yun, mga kapatid? Eh, halimbawa, nabonjing tayo, eh, wala na solusyon doon kundi lumabas. Mag-e-exit ka na. Kasi antikristo na yun eh. Kahiya-hiyaman sa kanya para sabihin niya tayong antikristo, yung mga exiter. Ayan po ang ano. O, eto, may paparinig po muna ako sa inyo. O, eto. Na ito ay hindi nakikita sa iba't ibang mga organisasyon na madalas ang kanilang activities ay yung mga prosesyon, mga kanilang ginagawang parada ng kung ano-anong mga santo. Ang, di ba, mga duwag, mga urong ng mga pagkalalaki sa pananampalataya. Di ba? Eh, kasi nga, kita ninyo, di naman lumalaban ba ng dipati man lang yung mga yon. Hindi po ba kasama dyan yung kahit hindi ka kumibo, kung paanong pwede kang mangaral ng hindi ka kumikibo? Eh pwede ka din pong makipagdebate ng hindi ka kumikibo. Mga puno na parang babae na hindi na nagnanasang mangaral at ipagtanggol kung ano yung kanilang sinasabi. Niyayaw nga mangaral eh. Di ba hindi mo nga makita kung lumabas sa pangangaral sa telebisyon? Kahit na nga, hindi na nga yung, wala na, hindi na yung sabihin mo makikipagdebate pa. Hindi, yung mangaral na lang sa telebisyon eh. Yung iba ayaw eh. Ano, hello mga panatiko. Narinig nyo? O, di ba? Iba na sinasabi ngayon. Iba noon, iba ngayon. Kasi noon may pinofront pa yan eh, may kapatid na Eli pa eh. Na ano eh, o ngayon iba na. Ayan, nag-iiba kasi yan eh, nag-iiba. Tapos nung nadiwaan namin na nag-iiba, umexit kami. Ang sama ng ano nyo, ang sama ng sinasabi nyo sa amin, antikristo. Di ba? Yung mga sinasabi niya ngayon, kinakain niya na ngayon. Kasi, palibasa, hindi siya nagsikap, hindi siya, okay po, adding na po si kapatid na, Wilfredo, Plisa ng Ireland. Sige po. Sige pa. Sige po, kapatid. Sis Peggy, kumusta po dyan? Ayos naman po, awa ng Diyos. Ayun nga nakapag-live lang po at parang hindi ko umano eh. Ano po? Maganda yung pinatunog mo na video kasi nung una, grabe siya noon. Nung buhay pa si Bro Eli, para siyang pagka hindi nangangaral daw sa telebisyon, demonyo yun or walang alam sa Biblia yun. Ayun na nga po, yung sinasabi niya noon, nung nasa mabuting diwa pa siya, kasi nasasakupan pa siya ni Brad Eli noon eh. Oo nga. Nung yung sinasabi niya noon, hindi niya nakikihan ngayon. Po? Pwede naman siya magkuhan dati. May naman talaga, kuhan mo ba, na may espiritu siyang sinasamahan siya ng espiritu dati. Pero nung itong na siya ang nagkuhan, take over, talagang parang iba na eh. Hindi mo siya, wala ka na talagang, iba talaga. Basta hindi ko mahirap i-explain pero hindi ko na siya maintindihan. Kahit nagbabasa ka ng Biblia, pero wala eh. No? Opo, iba na nga. Yung sinasabi niya noon, iba na yung gawa niya ngayon. Kasi, ayan po yung nasa Biblia nagsimula kayo sa espiritu, magtatapos kayo sa laman. Ayan po kasi yung kanya. Opo, kaya hindi na rin po siya nasapian ng mabuting espiritu ng kaliwanagan. Kasi nga po, sa mga bagay na pinagsumakitan niya. Kaya po ganon. Para na rin yung mga panatiko niya, no?
Hello po. Hello. Wala yata. Hello. Oh, hello po. Sige po. Okay. Para na rin yung mga fanatics niya, no? Wala na rin, walang isip na. Hindi na nag-iisip ba? Opo, kasi ang nangyari po kasi alam mo kapatid, ang nangyari po sa kanila ngayon, para silang naging tulog sa kangkungan. Kumbaga kasi yan ganito yun mga kapatid eh. Kaya ka nasasabing tulog, nag-aalisan na yung mga katabi mo. Nag-aalisan yung mga katabi mo, yung mga ano, ikaw okay pa rin, nakanganga ka pa rin kay Bonjing, nakatingin ka pa rin sa kanya, hangang-hanga ka pa rin. Hindi ka na-alarma na, aba teka, bakit naglalabasan tong mga kakilala ko? Naglalabasan tong mga katabi ko, anong meron? Yun ang tinatawag mga kapatid na fanatiko. Hindi mo na siya sinubukan. Di ba? Di ba, Brad? Yung nag-attend pa ako ng SPPB, talagang wala eh. Hindi ka ma-excite eh. Wala excitement yung pangangaral niya. Kahit sabihin, tutuloy bukas. Parang, sabi ko, parang hindi na ako pupunta bukas. Parang wala lang din naman. Parang, I mean, opo nga. Ganun nga po ba na nangyayari? Kasi nga may nag-chat nga din po sa akin, mag-asawa yon. Ngayon, basta yun naintindi ko sa kwento niya, yung asawa niya, di ba may break time sa, ano, sa pagpasalamat, sa SPBB? Ay, pasalamat. hindi na bumalik. Nung nag-break time, hindi na daw bumalik yung asawa niya para bumalik para makinig. Hindi na daw. Eh, yung asawa niya, Kaanib yun sa iglesia. opo, kaanib. Pero yung asawa, lalaki, exit na. Yung asawa niya, Ah, parang, oo, parang mga nanganganib na rin na ano. Kaya, kumbaga parang ano eh, parang closet yung lalaki, then yung babae, parang nakakaramdam na rin, na gusto na rin umexit. Pero hindi siya nagpapahalata, hinahayaan na lang po niya. alam mo, si Snake, yung asawa ko, hindi kaanib. Pero pumupunta sa lokal minsan. Opo. Alam mo yung pinagtataka niya, yung laging nag-mention yung district servant sa patarget. Ay, opo, opo. Tapos Opo. yung sabi ng asawa ko, bakit ba sa inyo dyan? Is laging may patarget, tapos ganito, ganyan. Eh sabi ko, kasi kuha naman yan sa gawain naman yan eh. Mabuting gawa naman yan. Pero siya talaga, may feeling siya na something hindi tama. Oo, Kasi oo. pero sa harap ng mga kapatid, sabihin lang, kung sino lang yung tumulong, bla bla bla. Yan, masarap din naman magsalita. Siyempre, okay, tutulong tayo, ganyan, bibigay. Oh. Sabi ko sa misis ko, kung na magsalita dyan, basta ang sa akin is, at least kapatiran to, kung anong dapat itulong, dapat tutulong tayo. Sabi ko, kahit di ka kaanib. Wala naman akong masamang ginawa. So, yun ang lagi kong ginawan sa kanya. Pero ayaw niya talagang umanib. May feelings talaga siyang hindi tama sa kanyang puso rin sa isip niya. Ayaw niya talagang umanib. Opo, kasi ano yun eh. Kasi Brad, kaya ganon, may feeling siyang ganon. Hindi pa siya na-influensya ng matagal. Hindi katulad ng ibang mga kapatid natin Yun nga, na parang kumbaga sa palayok, nahulma na ni DSR, ni Bonjing, nahulma na, parang naano niya na, kumbaga parang na-hypnotize na niya na yun ang kalakaran sa iglesia, mga patapa-target na yan, yung mga project-project, mga ticket, mga wish concert, napakabigat. Mamaya babasahin ko yung mga kapatid, yung nag-chat sa akin about dun sa yung mga pagkain nila mamaya chat ko po. Teka lang po alam mo, sis, sige alam mo yung masakit sa akin lang, sis, yung masakit na talagang dinamdam ko nung pag-alis ko. Yung mga kapatid na ginawan mo ng mabuti ba? po. Yung kinukulik mo, kinukuha mo sa bahay nila, pagka after ng masalamat, ihatid mo. Ako, tapat akong kapatid for 9 years. Wala akong labag na aral na, wala akong sinusuway talaga. Talagang tapat ako sa tulungan. Pag may mag-PM sa akin yung district servant o kapatid, ikaw ang napili namin sa ganito, tutulungan natin si Kuan. Agad-agad, sister, sabihin ko sa asawa ko, bigyan mo ako ng pera, babe. Mayroon akong tulungan kapatid. Agad-agad, sis. Pero nung nagsabi lang ako ng mag-exit ako, agad-agad sa GC, tanggal agad. In seconds. Seconds lang tinanggal nila ako agad. Hindi na, opo. Tapos yung mga kapatid na ginawan mo talaga ng mabuti. Wala akong ginawa ng masama sa kanila. Nag-PM na, brother, kung mag-exit ka, huwag kang sana mag-iwan ng mga ano-ano.
Sabi ko, ang sama namang ugali nito. Wala ganun po ang ano nila Iba na nga po kasi ang diwa nila winawala na po ng Diyos ang diwa ng mga yan. Kasi nga Brad, kung bubuti, wala, hindi maglalabasan ng mga tupa. Pagka yan nagpakita ng mabait, hindi maglalabasan ng tupa. Pero ako sis, meron kaming kapatid din na umalis, nag-exit din. Alam mo, Opo. ang ginawa nilang nung kapatid na yon, kinukulik ko kasi yun kinukulik ko din yun sa bahay niya. Nahatid ko rin yun. Tapos nung parang na-feel siya na binubuli siya sa iglesia, umalis siya. Opo. Tapos, alam mo, hindi ko binlock yun, hindi ko nag-usap-usap pa rin kami noon. Yun ang kuan ko, diwa ko sis. Hindi ako pag umalis, parang sinasabi nila na wala, hindi na natin yan kadiwa, iba ng kuan yan kasi makamundong tao na yan. Hindi ko ever na ginawa yun na, oy, ba't umalis siya? Siyempre umalis siya, ayaw niya na sa iglesia. Kausapin mo pa rin, di ba? Kasi dati mo siyang kapatid Tao rin yan, nagkakasala rin tayo. Hindi naman tayo perfecto. Pero pagka ganun ang ginagawa nila, parang masakit sa akin ba na, uy, grabe palang mga paimbabaw nito. Pag-ibig, puro pag-ibig. Pag nasa loob ka, pag-ibig, kapatid, miss na kita, pag-ibig. Pero pag mag-exit ka, wala nang pag-ibig. I-block ka pa. I-block ka pa sa Facebook. Tapos mag-iiwan pa ng mga pangit sa'yo. Hindi ko lang alam kung anong pinagsasabi nila doon sa lokal. Bakit gano'n ang kahit ginawa ng mabuti yung mga kapatid mo, iwan ko, bakit hindi na sumasagot sa akin? Apat yan sis na kinukulik ko. Ngayon, hindi na, nung nag-text ako na mag-exit, wala namang pasabi, nothing, wala. Inaano na yun Brad, nadamay na yun sa espiritu ni Bonjing, wala kayong magagawa. Si Bonjing puro yung pag-ibig, pero sa ilalim nun po, ayan yun, Brad. Yun na Ano yun Brad, nagre-reflect talaga yung sa gawa. Nagre-reflect po talaga yung sa gawa. Kahit pa anong sabi mo, pag-ibig ka ng pag-ibig. Pag naman siya nagpapaksa, pag-ibig, maya-maya, anuhin mo, at titirahin naman yung badong. Ano siya, may Tapos po siya. Kaya yun nga. po. Tapos yung 1 Juan 2:18-19 pa, parang ang hindi sa atin daw. Sabi ko, kami hindi sa inyo. Tama yun. Pero sa Panginoon, sa kay Kristo, andun pa rin kami. Hindi kami anti-Kristo. Kasi pinutol yung basa hanggang 18-19 lang Pero kung basahin mo yun ng tuloy-tuloy, 20-21, yun yung mga anti-Kristo na hindi na sumusunod kay Kristo. Yun sila ang mga anti-Kristo, hindi tayo. Akala kasi nila, dala pa nila yung aral ng Kristo porque naandyan siya sa iglesia sa loob ni Rason. Akala ng ibang mga kapatid, dala pa nila yung aral ng Kristo. Hindi nila, antikristo na sila. Kumbaga, hindi sila ayaw nilang lumabas kasi ang katwiran nila sa sarili nila, Brad, eto, dito kami kasi dito daw manatili kami. Abay, mali. Manatili ka sa aral. Hindi na aral ang sinasabi nung nasa harapan mo O, paano yan, di ba? Hindi nila naiintindihan yun. At teka po muna, Brad, may babasahin lang po ako ditong komento sa kapatid na Bong Kabalo. Dahil dito sa karumihan ng mga kapita ng kanilang mga puso, ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan. Oo, ganyan talaga nangyari ngayon. Upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Sapagkat pinalitan nila ng katotohanan ang Diyos ng kasinungalingan. Oo, alam mo, tamang-tama talaga to. Ito, tama to sa kanila. Pero yung sinasabi lang atin, nakiki-atin, teka, anong atin ang sinasabi mo? Kaya nga nag-aalisan, hindi nga ba kita sa yung magandang halimbawa, di ka matanong Para kang may hinatang. Hindi mo na rin kasi ang ginagawa niya ngayon sa pagkuhan niya, sa pangangaral niya ngayon, kwento-kwento na lang kasi. Opo, hindi na nga matanong. One way na, no, Brad? One way na, no? One way na, hindi. Tapos pag nagsasalita siya, hindi niya diretso ba? Parang ganito, ganyan. May mga ganun-ganun pa. Hindi mo anong ibig niyang sabihin. Babasa nga lang po ng talata Isang talata lang, nakailang kapatid na Rodel na Sapagkat pinalitan nila ng katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at mga lingkod sa nila lang kaysa lumalang. Ayan, yun yung nangyayari. Mas yung ibang DS at saka worker, mas pinapakinggan nila ngayon si Bonjing. Mas pinapakinggan nila ngayon si DSR. Mas nila yan ngayon. Ayan ang nila ngayon, yan ang dala dahil dito binigay na sila ng Diyos sa mga mahalay na pita sapagkat
sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyong nalalaban sa katutubo. Ayan na nga po iyan na nga po ang dahilan kung bakit nawawala na nga sa nawawala na nga sa sa wisyo. Brad, wala tayong magagawa diyan. Yun nga, kaya nga ginagawa ko ngayon, kahit wala akong ginawang masama dyan, talang i-expose ko yung dapat kong i-expose, sabihin kung dapat sabihin, kasi yan, alam mo sis, 9 years kong pinagtanggol yung iglesia na yan, nakipagtalo ako, lahat. Wala nang yelo, boss. Opo, sige po, diretso po. Lahat, pinagtatanggol ko yung iglesia na yan, tulungan, lahat. Pumunta ako ng Brazil, doon. Tapos yung mag-exit ka lang ng isang araw lang ha, isang araw lang yun sis ha. Wala pang isang araw yun, nag-PM lang ako, agad-agad na. Para ka nang, iba na ang kuha nila sa'yo, parang ibang tao ka na. Hindi na parang, po sila katiwa. Parang, alam mo, Brad, Brad, hindi na po sila katiwa ng Kristo. Kasi 'di ba ang Diyos hindi niya lilimot ang iyong mabuting gawa. Sila hindi. Pagkabiray mo, kaalis mo lang, nag-exit ka, lumabas ka, wala na, black ka na. Alam mo mga kapatid na nakikinig na panatiko, iba na yung dala nila, iba na yung kilos nila. Itong sasabihin ko sa mga taga-MCGI, mga panatiko kayo, at saka mga kuwan kayo, hiprokito. Ganun ang sasabihin ko sa kanila. Mga hiprokit, pag-ibig, ang sarap pag hindi ka nakapasok ng ilang araw, tapos pag dating mo, kapatid, miss na kita, pag-ibig. Tapos picture, pag-ibig, half ko no, yung pag ganun pa, pag-ibig, tapos nagsabi ka na ng exit, wala na. Para ka nang pumapatay ng tao. Hindi naman po lahat, Brad. May mga mabubuting kapatid pa, may mga closet nga yung iba talaga pa natin. Meron naman akong mga kapatid doon na talagang meron pang hindi ko pa na masyadong kausap yun, pero nag-reply pa sa akin Sige kapatid, ingatan nawa. Pero yung iba talaga sis, yung matagal na, parang sa isip nila, ligtas na sila Sila na ang mabuti, tayo na ang masama kasi hindi na tayo daw kadiwa nila. Basta ganun kasi ang kuwan sa iglesia Ano nga, pagka hindi ka na kanila kadiwa, wala ka na. Itsupuera ka na. Hindi, at saka Brad, hindi na sila marunong magsuri. Ang alam kasi nila, hinabili niya ni Brad Eli, ayan, dyan na sila naka-stay. Dyan na sila. Hindi na kumakan nila na masyado. Yun talaga ang may nakadiskusyon ako ngayon, yun talaga pinanghawakan nila. Kung kalaban daw ni Bro Daniel, kalaban ni Bro Eli, yun ang lagi nilang nasa isip nila. Brad, ang tanong ko, paano kung si Bonjing na ang kalaban ng Diyos? Paano yun? Kakapit pa rin sila. Pagka panatiko sis, ganun talaga. Hindi na, wala na yan. Hindi mo na Brad, talaga makakuan yan. Brad, kung ang Diyos nga nagtiwala sa mga sinaunang tao, ang Diyos ay nabigo. Ayan pa si Brad, hindi naman niya kita ang puso at isip ng tao kung anong gagawin. Diyan masyadong nagtiwala yung mga panatiko. Kumbaga sa kanila, Brad, sa daming lumabas na exit, na mga exiter, di sa daming lumabas. Para bang yung exiter ang pwedeng mag-ibang diwa, mag-ibang aral. Abay, teka, hello. Yung puno mo, nananalasa sa karangyaan at pera, sa yaman ng iglesia, hindi pwedeng mag-iba ang diwa. Sobra naman pagka-panatiko yan. Teka, Brad, Brad, na ipe-play lang ako dito ito daw yung nangyari. Sige. Wait. Ewan ko kung sino nakakalam ng issue na to. Ito'y, nalaman ko na to nung nadalo pa ako nun Wait lang po. Mag-comment kayo kung anong about dito. Bandang alas 7 na nagbengan yung Domingo, October 8 niya mabulabog yung Convention Center na ni Members Church of God International ng Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Pero kulala kasi ng 56 anyos ay Fernando Catus at Tumo Valenzuela City, Franklin Biambao na ng Larlin Village kang Apalit, Kabang, Banga, Dia. So during the investigation po ng ating mga investigador kasalukuyan pong nagdadasal sila yung mga miyembro po nitong MGCI at yun nga po nagulat sila na biglang yung miyembro nila
pinalakol po nung isang nandun din po sa loob ng simbahan. Palugdaya ka din pala ko. Kikinig na ni Guapa ang huling lege ni Niking Maragol Sports Flag. Ano po to isolated, talagang para lang po sa mga miyembro yung so may security guard po doon. Nagustuhan po sila nitong sa susunod natin. Yung ganyan pong palakulong yung apps, ay nakalagay po doon sa pang-badminton naman. So kung nakalagay, pagpasok na po doon during nasa ano po, oras na pagdadasal. Nakapigit na po yung tao, tapos at yung pong nangyari. Something din na katikapos kay Batang Sinaw na yung aliwa pang sasamba. Di daluman niya ng kasong homicide at violation ng omnibus election code, kauli na din pa magdala ng patarang. Nahuli po kagad ng mga miyembro. At yung mga miyembro rin po doon ng CGI, yung ating member of Charles of God, ay tinan-over po dito yung suspect. Hello, Madam Lugada, how are you? Yan sa ating temporary detention cell po natin. Outbanking Chief na ng Abalit PNPA Police Lieutenant Colonel Michael John Riego, sinabi na kanon ni suspect ating sisitsit kaya para gawan ng karungal dumala krimen. Yun nga ang pinagtataka namin at ang palagi sinasabi niya po na nagawa raw po niya yung ganong krimen dahil may parang bumubulong-bulong daw po sa kanya na parang ano na patayin mo yan, parang ganun po. So, kinuusap ko nga sa management doon, sa mga yan at magkausap po kami. Samantala, ikuwari pa kanong pili biktima ikimbaw kayang Pampanga Premier Hospital dapat may deklararing dead on arrival. Yung po yung biktima po natin, ano po, ano siya, parang kulina na, walang kamag-anak na, no? So, yung turn it off and put it back again. On again. Take the black. Pangkay po, at sila rin po magpapalibing doon. Okay. Kaya JM De Jesus, ako And then, Salonga. push the brake and power start. Ko lang yun na ano, no? Parang ano na sa dami na rin, alam nyo ngayon, sa dami na rin incidente ngayon, yung nangyayari. Pero nalaglag sa, And then, drive if nagkakaroon nila, yung nagmi-mission, No problem, brother. ikers ang mga kasama, ano? Dito. Ayun ang ano. Ayun, yun ba yung nagkuhan sa kuan, yung sa lokal yun, nagpatayan? Suntukan ba yun? Ano po, yun yung sa may apari. Automatic. Ano po, yun yung nabalita ko na rin yun. Dati yung parang may pinalakol daw, ganon, na ano. Yun ang nakuhan ko. Opo. Tapos naman, nabalita ko naman yung nalaglag, yung MCGI nagmi-mission. Nalaglag yata yung sasakyan doon sa parang balon. Nakita ko yun, no? Post ni Bro Badong yun. Oo, yung ano, nalaglag naman yung ano. Wala lang. Kasi kaya ko lang na ano, itong mga taga-loob na to, may sinasabi na ano, wala na daw ang sa taga-labas. Eh, bakit yan? Taga-loob, nag-mission, nalaglag yung sasakyan sa balon. Oo, Yung nag-mission din kami sa Brazil dati, muntikan na rin kami mag-disgrasya nun. parang balon. Ano, Thank you. tawag, ano, yung nalaglag doon sa may parang balon, pasahan niyo po ako noon. Pero noon eh. Wala yatang namatay nun eh. O, parang okay lang yata sila lahat. Parang... Pero nakita ko po kawawa. Parang may nilipi pa po eh. Yun na nga ang nangyayari sa iglesia natin eh. Alam mo, yan mga kapatid na yan, pagka magbiglang mag-exit yan. Yung ginawa nila sa iglesia, parang wala lang din yan sa kanila. Opo. Opo na ano, tawag yun. Ayun po yung ano. At saka dito rin po, pagka yung dito sa convention namin, Brad, mga kapatid dito, pag kami nagagano po salamat, may mga nahihimatay na matanda, nasa Maanlasa. Opo. Yan, pag mag-exit yan, biglang... Ayun po yung ano, yung kuwan. Marami pong mga bagay-bagay ang dapat nating i-ano dito sa MCGI na to, sa under ni Daniel Rason. Kasi unang-una taliwas na yung kanyang mga ano yung kanyang mga aral. Isipin mo, 30 years, 20, 25 years. Ako, 15 years, napabuwal mo. Tapos sasabihin nyo, may mga ginawang ano, kung ano-ano. Ay, napakadami naman namin na to. Tapos yung puno mo, walang ginawa. Hello. Diba?
Ayun na lang yun eh. Tapos eto kapatid, may babasahin ako sa inyo. Ito yung chat ng pangyayaring tunay to sa Europe. Teka. Ito po. Ito, pinost ko to eh. Ito. Dati, ito. Hindi naman, dati po sa hotel, kaso, ito. Hindi naman daw kinain, madami daw tinapon. Biruin mo, kasama sa pa-target pala yun. Siguro yung mga hinain, tinapon. Tinapon daw. Parang, hindi daw kinain. Dati sa Italy na convention, 1K din ang hinihingi sa amin. Ito sabi nung kapatid, ang tanga ko, di ko po yun alam na para sa mga gagastusin nila, DSR, itong sa Germany. Sa Germany ko lang nalaman. Kasi group servant po ako. Ano po? Sige, magsalita ka lang po. Group secretary po ako at DICOS. Lahat ng mga para sa VIP na mga regalo, flower, bouquet, toiletries ng mga walang yan, 17 VIP sila. Ganun po sila mga kapatid pag napunta sa isang lugar, sa mga marami na nagkukwentong ganyan sa hindi po alam yan ng mga bagong kapatid. Wala po silang alam kasi yung mga bagong kapatid hindi kayo pwedeng mag-compare kasi bago nga kayo eh. 4 na taon nang nanunungkulan si Bonjing, tapos kayo ilang taon lang. Hindi nyo mako-compare. Ang makakapag-compare nito, yung mga dati, yung mga dekada na. Hindi man kasi nila naranasan na kay Buili eh. Kaya yung Ayun isip po. nila, isip ni... Ayun po, ano po masasabi nyo dito mga kapatid? Mag-comment kayo. Tapos ito pa, sabi niya pa, may bagong kapatid na nabautismuhan. Natisod po sa mga nakita niyang karangyaan sa pagkain na inihanda sa mga yon. Tawag nga scammer eh. Ayun po yun. Ano pong masasabi dito mga kapatid? Mag-ano kayo? Lahat naman kasing gawain is like yung mga ibang galing sa London, yung kuan, district servant o whatever. Kami ang magsi-shoulder nun sa pamasahe, sa airplane. Tapos, Opo nga. Ayun nga po yung yung ganun nga po yung nangyayari. yung free food. Mag-shoulder. Nung pa po yun. Nung ka po yun. Ako, mas gusto ko pang sa panahon ni Buili, kahit gumastos ako ng chess, wala akong pakialam kasi nangangarap kasi si Buili. Nangangarap kasi. Ito si PCR kasi, wala eh. Wala sana tumulong kasi wala, hindi naman sila broadcast eh. Ang hina po ng dating nyo. Ang hina po ng dating nyo, kapatid. Hello, baka nasa loob kasi ako ng building. Tapos po yung mansion nila, Brad Wilfredo. Nakita mo po yung mansion nila? Ilang mansion pala yun? 20? 20 million? Hindi, 20 mansion. Billion ang halaga nun, billion. Billion po ang halaga nun. Ito. Brad, kita mo. Kikita nyo mga kapatid. Hindi lang kasi cellphone to cellphone may parting na Ayan po yung mansion. Ayan po. Kita nyo po mga kapatid. Mag-comment kayo. Ayan po. Di ba sabi ng district servant sa akin, di ba? Pira daw niya nung nag-broadcast niya, 1 million daw ang kinikita niya doon. Alam mo, sabihin mo dun sa tinatawanan na sila ngayon kung gaano sila kabulag at kabingi. Tinatawanan na po sila ng ibang mga exiter. Kasi nga po panatiko po ang tawag dyan. Ito ba ang talo niya pang mga kita mo, nakikita niyo po mga kapatid sa cellphone Ayan Ayan po yung mansion niya, opo. Marami daw po yan. Ayan. Ayan po, Ayan. Kita mo, kapatid na Wilfredo. Alam ko na-post mo na yan. Kita ko na yan. Ayan po yung nila, yung mansion. Marami pa po yan. Marami daw po yan. Ayan.
Ayan baga yung inaantay nyo mga panatiko na sasapian ng mabuting espiritu para makapagpaliwanag ng mga aral at hiwaga. Di ba sinabi niya kay Brad Roland, hindi siya magkakalkal ng hiwaga. Ano bang inaantay nyo mga panatiko dyan? Oh, hindi ko kayo inaano. Ito'y broadcast to. Ano pang inaantay nyo? Wala namang dadating na ano dyan. Kasi siya po ang nagsabi na hindi siya mangangalkal. Ayan po yung mansion, Kasi ayan. hindi niya alam. Kita niyo po mga kapatid, mag-comment kayo. Kasi wala na siyang ikalkal, sir, kasi hindi niya alam. Ano po? Kasi wala siyang alam, kaya hindi niya gagawin yun. Tawag dito. Tama to si kapatid na Brad Art. Ang nablock nila si Kristo mismo dahil sa aral nilang demonyo. Sino mga binalak nila? Yung mga kapatid na ang dalay aral ng Kristo, yun ang binalak nila. Ayun po yung Ako nga, sir, wala akong masamang ginawa sa iglesia. Hindi nga ako palasaway eh. Talagang minsan di ako nakadalo dahil nga trabaho ko rito sa abroad is bus driver. Tapos yung schedule ko, kasi nung dati ako care assistant sa hospital. Kaya lagi ako nakakadalo. Kahit night duty ako, dumadalo talaga ako. Kahit wala akong tulog for morning, talagang nag-make up din ako ng WS, prayer meeting. Pero nung naglipat ako ng trabaho, hindi ako nakakadalo. Pero yung puso ko talagang tapat pa rin ako talaga. Talagang tapat ako sa Panginoon at sa iglesia. How are you, brother? Ha? po, marami pong Kaya, Ito mga kapatid, ipaparinig ko sa inyo yung kay Brad Roland na tayo pinapaasa. Ito mga kapatid, wait lang. Ito. Ay nako. Ito. Hintayin mo. Hintayin mo. Nakadalaw ko na yan eh. Nakadalaw ko yan. Yang hiya ko. Paano pinagkalooban ng Diyos ng hiwaga si kapatid na Eli? Naniniwala ako kung kailangang ipagkaloob kay kapatid na Daniel para sa aming magkakapatid yung hiwaga na yan. Hintayin mo sapagkat sa inyo, sinabi niya sa kanila, sa inyo ay pinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Tatapos sa kanilang nasa labas, talinghaga. Sige, mag-abang ka. Sorry, Brother Roland, ha? Kung ang hinahanap mo sa atin at tuwing magkakatipon, iintayan mo ako ng hiwaga. Anong hiwaga? Alam mo, hindi po ako mag-concentrate, mga kapatid. Kapatid na Roland, na magkalkal ng hiwaga. Malakad ka kay Kristo, kinakalagyan mo pa mo, at pagkatapos sa isang baho ng pagmumukha mo, ayun, nakita nyo po. Ano pa pong inaantay ng mga panatiko nyo? Ano pong inaanyo diyan? Hindi naman makakalkal ng hiwaga yung sugo nyong turing. Anong sabi ni Brad Roland? Sa inyo na nakakalam, sa inyo ipagkakaloob. Inyo, sabi ni Brad Roland, di ba? Naalala ko yung salitang atin, ang nakikiatin siya. Yung sinasabi niyang inyo, hindi rin naganap sa kanya, yung sa kanya magaganap, hindi rin naganap. Kaya hindi nga po yan ang nasasakupan ng mga espiritu ng mga propeta. Hindi po si DSR ang nasasakupan, hindi po siya nagpasakop kasi nga siya po ay nagsumakit sa mga bagay na nasa sanlibutan. Ayan po ang nilalabanan namin, yung aral niya. Wala siyang aral. Kaya po ganon. Kaya hindi kami anti-Kristo kasi yun pa rin ang sinusunod namin, aral ni Kristo, hindi aral ng tao. Opo. Yung inaral sa atin ni Bro Eli, nandito pa rin sis. Nandito sa puso isip ko, hindi ko hiniwala yun sa pagkatao ko. Isip ko pa rin. Opo, akala nila. Tapos eto Brad, may babasahin lang po ako dito. Hindi ko alam kung gaano katotoo to eh. Ito ang nakakaano no. May pinatay daw pala nung last, kailan pa to? Hindi ko alam kung kailan to eh. Ito, ipapaano ko na laang ko. Yung kahit sigaw ng hustisya bilang pakikiramay, meron ba? May pinatay daw na buong pamilya na MCGI. Last month, may pinatay
ng pamilya ng MCGI, binalita ba? Ayun nga ang mahilig sila sa mga ganun bina-blackout nila yung mga mahilig nga to sa black, si DSA, mahilig sa black. Inaano na kayo, binubulag na talaga kayo nito, binibingi pa. Nakalagay Pero dito, yung disgrasya sa kapatid, yung mga na-disgrasya sa bangil, yung sa mga kapatid, hindi na broadcast yun, no? hindi po binabroadcast. Kasi nga, hindi nga yan pinapa-blackout nga. At yung mga kapatid, hindi rin to alam. Kahit sigaw na hustisya bilang pakikiramay, meron ba? Kumbaga si DSR hindi nagpunta doon. Parang may pinapunta siyang VIP. May pinapunta siyang VIP. Teka, i-play ko po ha. Tingnan natin kung lalabas. Para makita natin. Madami na Ako nga, may kasamahan dito Parang naano sa motor pasalamat no. Lumatid ng salamat. Sa motor naman din yun na parang nadali sila sa motor. Hindi na. Doon nga sa Brazil, dito nga sa Brazil, na disgrasya din yung nagkabanggaan yung magkapatid. Yung mga kapatid naman ang gumagastos dun Brad, ang labo ng Teka ito, Brad, may papakinig lang ako. Wait lang. Sige. Makumain aso? Oo. Teka. Ano po? Sige po, magsalita po kayo. Yung sa Brazil na disgrasya, may dalawang kuti din nagkabanggaan. Although, puro naman magkapatid. Pero ang naggastos siyempre, yung mga kapatid doon, nung na-disgrasya, nagkabanggaan. Hello po. Wait pala, namatay ko yung Si kapatid na Rolando Orais, oy, nanonood yung asawa sa Cavite, hello, my love. Yun, nanonood siya ng live ko. Si kapatid na Andrea Smith, kapag mangangaral ka, bawal ang magpayaman. At hindi ka talaga yayaman kasi itutulong mo yan sa kapatid. Ay, hindi naman po yaman niya yun Kinuha niya yun, hindi naman niya po yun yaman talagang dapat ibigay niya yung kapatid. At sa iglesia naman yun, hindi naman yung kanya Diba? Hindi naman kanya yun May, alam ko may kasulatan yan yung sinabi ni Bro Elian na may mga lupa-lupa daw siya. May iba pa binabayaran niya. Tapos, wala na po tayong magagawa, Brad. Wala tayong magagawa. Alam ko may 4 na tao nakapirma doon pati Josel Malyari. Ama niya kasama ron Nakapirma din. Nakapirma din doon. Oo po. Tapos, teka, wait lang po ha. Meron pa dito Mabilis. Ang ganun parang ginagawa, pinapamas block lang daw po pala nila, Nagpapatanong si kapatid na Eli sa Bible Exposition, maging sa consultation. Papalitin ko lang po sa inyo. Nagpapatanong si kapatid na Eli sa Bible Exposition, maging sa consultation, kapatid na Sani, sa mga kapatid. Kahit nga, hindi mo nga alam kung ano itatanong yung magtatanong Hindi natin ini-screen Nakakapagtanong, kapatid na Sani, at hindi natin pinapalayas. Totoo yan. At ang isang layunin kung bakit nga nagkakaroon tayo ng consultation na gusto nga mangyari ng kapatid na Eli, kahit na siya pagod na at puyat, pero tuloy pa rin yung consultation pagka meron tayong pasalamat dahil sa gusto niyang ma-resolve ang mga problema ng mga kapatid maging ng mga bisita. Dahil gusto niyang maakis sa katotohanan at maligtas. Hindi para pala sa iglesia kapatid. Noon mga kapatid, sa lahat ng mga kapatid, sinasabi ko, kung meron kayong duda, magtanong kayo, meron tayong open forum. Sa lahat naman ng iglesia, tayo naman meron ganito Na yung leader mo, makakausap mo, pwede mong tanungin. Pwede mo pa kang diskusyonin kung kaya mo Tayo lang naman ang gano'n Yung Papa sa Roma, hindi mo matatanungan Walang instance na nagbigay ang Papa sa Roma ng isang open forum sa kanyang mga miyembro para tanungin siya. Wala rin gano'n si Manalo Gano'n din yung mga leader ng Sabatista, walang gano'n Tayo lang naman ang gumagawa nito kasi nasa Biblia yun.
binubuksan ko ang access para sa akin kasi naniniwala ako sa sabi ng Biblia na kung gusto ng tao magkusisa, dapat magtanong doon sa seer o sa tagakita. O kung gusto mo magtanong tungkol sa kautusan, magtanong kayo sa mga saserdote, sabi ng Diyos. So you must make yourself available for questioning or for answering queries from the members. Yun ang pagganap ko dun sa sinasabi sa nasa Biblia. Pero pag ang mga mangarap, di mo matatanong, hindi sa Diyos yun. Mangarap, di mo wala kang access para matanong mo. Hindi sa Diyos yun. Yung gustong umalis, walang problema dyan. Hindi sa Diyos yun. Ayan. Ayan. Dapat marinig ng mga panatiko na manonood dito, live na to. Sa YouTube, panoorin nyo, yung mga panatiko. Ayan, yung mga hindi matanong. Brad Eli, pati rin naman sa MCGI ngayon, wala nang natatanong. Wala na. Yung mga sinasabi mo, Brad Eli, na mga nagpapayaman na puno, nasa demonyo, nasa MCGI na rin. Yung mga sinasabi nyo nakikisaw-saw sa mga politika, nasa MCGI na rin. Yung sinasabi nyo nagpapayaman, nasa MCGI na rin. Lahat po nasa MCGI na po, kapatid na Eli. Ayan po ang nangyayari ngayon. Kaya po kami, sumunod na lang po kami sa sa payo nyo. Umalis kami. Nag-exit na lang kami. Opo. Kapag hindi nagpatanong, alisan nyo. Ayan po ang nangyayari ngayon. Kaya yung mga panatiko, gising-gising kayo. Magtira ng konting Ayan. Kaya sisi, may mga tao pa dyan na dekada na, mga matagal na talaga. Pero talagang hindi nagising, no? Talagang... Okay. Kasi Brad, ganito yun. Makinig po kayo sa akin, mga kapatid. Kasi kaya yung nagising. 30 years, mapapagising mo? Wala na. Hello? Hello po, ayan na. Inano ko lang po. Inano ko lang. Kasi po, mga kapatid, kaya po nabuwal yung mga dating member na 30, 25 years, 15 years. Ako 15 years ako eh. Kaya kasi nabuwal yan. Nagising yung diwa niyan na mga hindi na po yung aral ang natatanggap nila. Sariling salita at kwento na ni Bonjing ayun na nangyari. Plus, umaano pa siya ng nagpapalagos pa siya ng galit at puot sa miyembro. Yung isang tao na lagi niyang pinaparinggan sa matagal na panahon, hindi niya mapangalanan na galit siya. Siya ang nanira dun sa tao. Hindi lang nila kilala si Badong yung mga bago. Hindi nila kilala si Badong Kaya sinasabi nila na, sino ba yung Badong na yun? Hindi nila kasi yan kilala. Kaya ganon. Ngayon, dyan na lang po. Meron kasi akong nakita sa Facebook din. Sabi nung mga panatiko, ay naninira lang yan si G at saka si Badong. Sabi ko, okay. Simple lang. Tatlo naman ang question ko sa inyo. Kilala nyo ba si Bro Badong at saka si CJ Perez? At tapos, pangalawa kong tanong, alam nyo ba bakit sila nag-exit? Tapos yung pangatlo, alam nyo na bakit sila nagsalita ngayon sa social media? Yan, sagutin nyo lahat yan. Tapos ibabato nyo sa amin yung 1844. Yan ang sabi ko. At saka Brad, bakit ba ganun maninira ka? Napapanood ka ng buong mundo? Naririnig nila, yun ba ang naninira? Sabi ko, may naninira ba na nakatago? Nakakuan? Yan, lantaran na naman di ba? Hindi na naman tayo. Nakakapag-isip. Hindi na nga po sila Brad nakakapag-isip. Hindi nila akalain ganyan ang mangyayari. Alam mo yun, sis, yung tatlong katanungan ko sa kanila, hindi nila sinagot. Simple lang, sagutin nyo. Sabi ko, pagka nasagot nyo yan si Brad CG at saka Bro Badong, masama silang tao, ito sila, ganun yan sila, di pakikigan ko. Tapos yung pangatlo, bakit sila nag-exit? Yun, alamin nila yun, bakit ganun? Opo nga, wala. Wala silang masagot. O yun, talagang kayo ang naninira. Kayo ang 1844, hindi kami. Opo, nagamit nga po sila ng talata, hindi na naunawaan. Nagamit sila ng talata. Gamit kayo ng talata sa amin, sa akin, sa mga patiran nag-exit. Patunayan nyo na kami yan. Kahit yung first 1 to 1819 na sinabi ni Bro Daniel sa mga exiter, hindi sa atin ang mga exiter, patunayan mo na kami yan. Ituloy mo lang kung anti-Kristo ba kami nag-i-exit.
Patunayan nyo. Nakikiatin eh, no? Nakikiatin. Brad, may paparinig pa ako Oo. isang video, ha? Wait lang po, may paparinig lang po ako isang video. Ito. Ako, pagkabait-baitan lang, Ito, oh. tis mo na yun. Ito. Tis mo na yun. Panatiko ka na lang, hindi ka na religyoso. Kumbaga, sarado ng isip mo. Ay, hindi ka magiging dapat sa Diyos. Pag alam mo ng mali, doon ka pa rin. Mali po yun. Merong mabait pakitang tao. Kung yun ang pagbabatayan mo, kaya ka magre-religion, mali ang batayan mo. Kasi bait-baitan lang pala, nakatago. Pagka bait-baitan lang, hindi batayan yun ang sa religion. Pagka nakita mong mali, kahit pa mabait pa, kahit ako mabait ka ba, mabait ako. Palagi mo, mabait ako, mali naman turo ko, lumayas kayo. Huwag kayo sasama sa akin. Kasi yun ang nakasulat. Nandito na po sila. Tis mo na yun. Nasama na po sila. Ayan na po, kapatid na Eli. Nakapakalinaw yan na bili ni Brother Eli sa atin, di ba? Malinaw, kaya lang pagkapanatiko ka, wala kang magagawa, Brad. Kasi ayan, makulong man yan, halimbawa kung ano man ang mangyari, na andyan pa rin yung mga yan, ayan ang panatiko. Ang masama sa kanila, nagsasalita pa sila ng mga lumabas. Huwag na lang silang magsalita, okay ng panatiko sila, ayun sila eh. Pero yung magsasalita pa sila, sila ang nakakatawa. Sila ang nakakatawa. Biruin mo, nakakanta nila, yung mahal na kuyang may pag-iyak, napanood ko yun eh. Kaya ngayon, parang akong, ewan ko, ano bang, ano bang, tapos may pasigaw-sigaw pa sila na sis Arlene ati-ati. Opo. Tapos DDR, kuya-kuya, yung sa Canada. Hindi sila marunong, kasi hindi na sila marunong dumiwa ako, naano ko na yan sa ano pa lang, alam ko iba na, talagang iba na. Ito kapatid, may paparinig pa ako sa inyo kapatid. May paparinig pa ako sa inyo. Teka ha, wait lang. Ito, sisimulan natin, wait lang. Di nagsilabas sa atin. Ayan. Bakit? Sapagkat sila'y hindi sa atin. Opo. Bakit? Sabi ni Juan doon sa 2.19 ng unang Juan, sapagkat kung sila'y sa atin, nagsipanatili sana sa atin. Ngunit nagsilabas, nag-exit. Kaya yung mga exit pa, exit talaga yung hindi atin. Bakit? Kasi kung sila'y sa atin, sana nagsipanatili sana sa atin. Ngunit nagsi-exit, nagsilabas. Bakit? Upang sila'y mahayag na silang lahat, yung mga nag-exit, ay hindi sa atin. Okay nyo? Ang ganda ng paliwanag niya, no? Mali ka doon, DCR, mga anti-Kristo yan. Hindi kami anti-Kristo, anti-MCGI kami. Brad, Sa pamumuno mo, yun ang masasabi ko sa'yo, hindi kami anti-Kristo. Opo Ituloy nga. mo lang. Dapat tinuloy niya yung pagbasa sa 20 at saka 21. Sana tinuloy niya yun para maiintindihan ng mga kapatiran. Sana itinuloy niya yun. Tawag dito, talagang pininindigan niya yung mga nag-exit, nakikiatin siya. Ano ba yung atin, mga kapatid? Yung sinasabing yung hindi na yung sila hindi sa atin, yung atin na yun yung mga hindi nang agaw ng asawa, hindi nagnakaw ng property na iglesia, hindi yung credit grabber, hindi naninira ng kapatid para gibain. Hindi yon. Dinadaan mo kami sa talata kaya marami naglabas ang mga dekada hindi naman kasi kami bobo. Kaya naman kami na may pag-aano mo. Si Bro Eli nga, sabi niya before, huwag niyong i-block. Sabi nga niya. Tapos sa kanya, ipapablock dahil di na raw kadiwa. Siyempre, talagang hindi na kami kadiwa sa inyo. Kasi iba na kasi ang aral niyo dyan, iba ng pamamalakad niyo. Kaya iba kami, iba kayo. Kami nakasunod pa rin kami sa aral ni Kristo. Yun ang pinanghawakan namin ngayon. Kahit nag-exit kami, kaya hindi kami mawawala ron kasi nataniman na kami ng aral Opo. Tapos Nakikiatin siya, ginagamit na nga lang niya yung talata sa Biblia para sa pakinabang niya. Alam mo mga kapatid, huwag na tayong magtaka. Yung MCGI nga, dinadala niya sa merkado. Sa susunod tingnan nyo, may MCGI na medyas na, yung tatapak-tapakan, meron na.
ano na niya, tinatampalasan. Ang tawag diyan kasi tampalasan eh. Nakalagay yan sa Biblia, ano nyo sa akin, i-send nyo sa akin. I-search nyo yung yung ang pag-ibig ay lalamig, ang katampalasan ay lalago. Yan nagsimula yan sa kanya. Kaya ang sabi ng Diyos, magsilabas kayo diyan, bayan ko. Kasi hindi naman yan bababae. Kung ikaw ang bababa, Bonjing, hindi kami lalabas. Kung ikaw ang bababa, ikaw yung ibang aral ibang diwa ikaw ang nagpagawa ng estatwa. Ikaw yung nagpapaimbabaw na may mga kamera. Ikaw yung hindi matanong. Ikaw yung mga tour ka ng tour pero hindi ka nagpapalaganap. Biyahe ka ng biyahe. Ikaw po yan. Tapos gagamit ka ng mga tala-talata. Anong sabi ni Brad Roland? Sa inyo ipagkakaloob ang anong inyo? 'Di ba? Tinutukoy mo si Daniel Rason yon. Wala namang nangyari hindi naganap Kasi hindi nga siya kaugnay. Yung inyo, yung atin wala. Hindi sa kanya yon, hindi lapat sa kanya yon, hindi sa kanya mangyayari yon. Kaya siya tinan mo naandyan pa rin siya. Pinapakinggan ng mga panatiko, mga kapatid, naandyan. Ano pang inaantay nyo? Ayaw nga mga tal ng hiwaga. Ano pang inaantay nyo? Di ba? Kaya nga nagbabato ng talata, para lang sa kanyang dumi ng kanyang isip. Opo, ito yung sa mga bagong nanonood Meron kasi ako nakita to, bagong nanonood. Ito ipe-play ko. Ito ba ang sinasabing Antikristo na lumabas? Ito nga hinahanap natin. Wait lang wait lang. Mga pagtuturo, nakatranslate na po ito sa Espanyol, nakatranslate na sa Portuguese, sapat na para pakinggan ng tao at maakay sa pagliligtas ng Diyos. Kaya nga si kapatid na Mel at si kapatid na Efren Pakinggan nyo. nagsasuggest. Meron silang, yung suggestion nyo? Puputulin muna natin mga kapatid, pakinggan nyo. Anong sabi ni Bobo? Kaya si mga kapatid, yung mga kay NP daw, nagsasuggest. Aba, hindi nagsasuggest. Inabilin talaga yan ni Brad Eddie na i-play mo. Bobo ka baga talaga? Wala na kailangan suggestion yun. I-play mo na lang. Oo. Ano Yun pa ang nga siya? Tinipong ili. Alam mo mga kapatid, nagpapaligoy-ligoy pa siya. Dinadaan niya lang sa magandang salita. Bobo ka baga? Hinabilin nga sa'yo, sapat na nga daw yan na makapagturo para maligtas ang tao. Anong ginawa mo? Tinago mo. Tapos ngayon, dadaanin mo sa magandang salita. Tingnan mo, maganda naman magsalita kaya lang isa demonyo laang. Tingnan mo. Efren? Tamo. Ang kuya, kami po kasi nagkakausap. Parang Tingnan mo, parang wala na po. Eto pakinggan nyo. ako po, talaga, gusto ko sana kuya na makibalik po yung mga naging paksa nitong nakaraan. May paalala uli. Kasi magaganda po kuya Maaaring yung iba rin nakakalimutan na ako po. Hindi pa masyadong rin. Parang, ang ganda pong balikan kuya. Ng kalooban. Ang problema naman namin. May problema na naman siya, Ito, alam mo, Daniel Rason, lahat pinroblema mo na. Napakasimple lang naman yan pero pag mangungulekta ka ng pera abroad, nakakabiyahe ka, lahat pinroblema mo na Online banking, may nalalaman ka. Yung mga ganun ba, basta pa may mera, alam mo yan. Pasensya ka na, Daniel Rason, naawa ko sa ibang mga kapatid na inaapi ng mga DS, mga worker, yung mga kung ano sinasabi yung mga antikristo. Tingnan mo ang kabobohan mo talaga. Pati mga kay NP mo, nakakaawa, dinadamay mo na Pero sabi ko nga, paano paano natin gagawin, kaya, kasi siguro sabi ko, tingnan mo, ang gandang magsalita nito pero nakakapanling lang ng mga nakakapagpaligaw. Kwan yan sis, kung sa English pa, sweet talk. Ano po? Sweet talk yan, sweet talk. Pang-kwan yan pang... Diyan mo makikita yung tao tingnan mo, nakakainis yung panoorin. Paano daw yun? Teka, paano? Nabiyahe ka nga, nangungulekta ka nga ng pera. Ang galing mo nga mag-develop ng K-Dirac. Ang mga pag-aari na ilipat mo na, lahat. Ngayon, nabobobo ka dyan sa hinahanap sa'yo ng mga kapatid na para i-play mo. Tingnan mo, pakinggan nyo mga kapatid. Kung hindi ka baga naman magigigil, teka, wait, ito, i-atras natin ang konti. Ang problema naman namin doon, sabi ko nga, paano natin gagawin, kaya, kasi siguro sabi ko, check po tayo kung paano man yun, dahil... Pakinggan nyo mga panatiko kung gaano ka bobo. Pakinggan nyo kung gaano ka bobo. Tingnan nyo, kayo nakakatagal pa kayo dyan? Paano daw, paano? Pero lahat ng bagay, na mga pag-aari, sanlibutan, mga material na na pag-ayos niya. Eto, pakinggan nyo uli, mga panatiko. Mahirap putulin, na parang yung flow. Kaya sabi ko nga, siguro po ang patitiyagaan natin kung minsan,
Pagtsatsagaan, nasa bibig na rin niya nahuli na pagtsatsagaan. Sipin mo, pagtsatsagaan niyo na lang daw siya. Yan ibig sabihin niyan, mga panatiko, wag na kayong magkalkal. Pero kami, lalabas kami. Hindi po pwede yung ginagawa mo na yan. O, diretso, tuloy. Sa mga pagkakatipong ganito, may mga ibinabalik tayo, no, para idugtong doon sa mga presente. Parang halimbawa, meron tayong bagong perspective na tinignan ngayon. Kamo, hindi pinagbigyan, yung hiling, ganyan siya. Pero hindi, tama naman yung sabi niya kay Brad Roland, hindi siya mangangalkal, hindi niya para pagbigyan ng atensyon. Ayun yun. Naiintindihan mo ko, kapatid na Wilfredo ng Ireland? Oo, opo, naiintindihan ko. Alam ko kasi ang kuwan niya doon, sis, kasi gawin niya na yung sarili niya. Kasi meron na siyang nagawang tama eh. Kaya yun ang gagawin niya. Huwag niya na i-play yung mga videos ni Bro Eli. Oo. Yung sa kanya na lang. Yung sariling isip niya na itong gagawin ko. Opo. Pag may mag-exit, ganito, babasahan ko sila ng kahit hindi para sa atin, parang sa atin na rin. Kasi yun ang binaliktad na niya yung mga talata parang lumabas sila, exiter sila, yun ang mga kuan niya. Ganun na lang. Oo, kaya alam mo Brad, itong kung may diwa nga lang yung mga ibang kapatid na sasabihin naninira, hindi. Ito yung pag-expose ni Brad Badong, ayan yung sagot sa kalooban ng mga kapatid. Kasi si Daniel Rason hindi na niya inintindi eh. Tingnan mo, katulad dito, may sa bagay, pinost naman to ni Brad Badong. Ito, sabi niya, may dito ha. Hello po, Brad Junior, JR, welcome back, closet from Canada. Sabi, ingatan nawa po kayo, Brad. Masaya po ako na nakapakinig sa inyo. Kasi ayun yung hinahanap ng tao nakasagutan sa kalooban nila sa matagal na panahon na dinedegba lang nito ni Daniel Rason. Sa kakatago nila sa identity mo, lalo tuloy ako na curious. Kaya sinerch ko po kayo sa YouTube. Eto, mautak to, matalino to. Sana ganito rin yung gawin ng iba. Hindi yung nasunod lang sila sa black propaganda na pala ni Daniel Rason yung gusto niyang dyan sa iglesia. Tamo ha, Brad. At nakumpirma po ang matagal na bubabagabag sa akin. Halos lahat ng kapatid sa akin ganyan din. May nagchat-chat. Hindi ko na kasi madami Yun ang bumabagabag sa kanya. Akala ko po kasi, ako lang ang nakakaramdam. Lagi siyang ganun alam niyo na, ang bakadugtungan, akala ko kasi, ako lang ang nakakaramdam ng ganito. Yung pala hindi. Ayun ang sabi ng kapatid. Ito po, pagpalain po kayo nawa ni Sis Nikki. Ni Sis Nikki and Brad CJ. Salamat sa Diyos kung sino man itong ng closet from Canada. Alam mo, ganyan ang mga ng mga kapatid. May mga diwa yan sa isang espiritu niyan Kaya alam mo, itong mga nasa loob, DS worker, mga panatiko, mahiya kayo sa balat nyo para sabihin yung masasamang exiter. Kayo ang mga patay ang diwa. Ayan ang masasabi ko sa inyo. Kayo ang mga antikristo kasi nalulunok nyo nga yung pagkanta ng mahal na kuya. Di kayo ang antikristo, nagpapalakpakan kayo pagka dadating yung subo nyo na hindi matanong. Ayan po ang nangyayari. Ito, si kapatid na Greg Torres Jr. is watching. Hello po. Si kapatid na Roger Mo, California to, no? Ganun din daw yung kanyang nararamdaman. Alam mo, pare-pareho yan. Napakadami nag-chat sa akin. Binura ko na lang po at napupuno yung ko. Kasi kapatid na Gerald Yanga, magandang gabi po sa inyong lahat. Bumaba na si kapatid na hindi kita napansin bumaba. Magandang gabi po sa inyong lahat. Loobin nawa ay maging candidate po ako bilang Dean Lister ngayon sa first year college. Opo, nawa po may pagkaloob sa inyo kung ano yung hangarin. Hello sis Beth from Beth Caballo. Hello po sis Nikki, good AM. Opo, umaga nga po sa inyo. Tawag si kapatid na Wally, ang ganda na apelyido mo, kapatid na Wally Bilyones. Kaya lang, wala ka namang bilyon. Ayun po ang marami po, alam nyo mga kapatid, huwag lang po tayong magsawa sa pag-expose. Ito sa pagla-live na to, may awa ang Diyos.
marami pa to yung tayong gigisinging mga kapatid na nakakaawa, hindi po nila alam. Kaya kung mag-iisip nga lang kayo, hindi ba sila na na pinapablock na lamang yung sila Badong, pinapablock na lang pinapablock na lang yung mga kapatid wala, hanggang doon na lang sila. Aba, mga kapatid na natutulog at panatiko na nakikinig kayo, ngayon nagaganap ang hula na naglalabasan ng mga tupa. Kasi ngayon, pagbubukod-bukod nga ng tupa at saka kambing. Ngayon yung panahon yan, malalaman mo talaga kung kay Kristo ka talaga. Ngayon naglalabasan mga kapatid yung Antikristo, nagogoyo lamang kayo. Kapatid na Jopot, ano po yung Filipos 2:21? Yan po si Bonjing. Sino po yung may Biblia dyan sa inyo? 2:21. At tawag dito, ayun po, marami pong gustong sumampa sa akin dito, kaya lang not-ready pa sila. Yung isa gagawa pa ng dummy account para makasalta ng live. Ganyan po ang ginagawa sa atin, mga kapatid, na nagdadami account pa tayo. Kasi binabato nga tayo Binabato tayo Ito. Teka, hahanap pa po ako dito ng ano. Mga kapatid, magpasa kayo sa akin ng ano. Teka. Ito. Ipaparinig ko sa inyo yung sinabi ni Brad CJ. Sa video din to ha. Para marinig ng ibang, mas maraming nakikinig pagka dito wait lang po. Ito. Pakinggan niyo po. Kalaunan siya na lang Ito. Yung mga kapatid, ito ang nawala sa MCGI, yung awa. Ang mga kapatid na umeksi, nagbigay ng buhay nila, nagbigay ng lahat. Nag-request kayong mangutang yung mga kapatid. Nangako kayo, tutulungan ng lokal. Kalaunan siya na lang mag-isa nagbabayad. Ngayong umexit lang siya, takot-takot na ng paninira ang ginagawa niyo. Paratangan niyo ng masama, paratangan niyo ng sa demonyo. Hindi ba kayo nahihiya sa Diyos niyan? Bawat isa sa amin, nagmalasakit dyan sa loob. Ngayon pasasamain niyo kami. Anong klase kayo mga tao? Anong klase kayo? Hindi namin naranasan to sa iba. Yung mga umalis ng Katoliko, hindi naman sila siniraan. Yung umalis sa born again, hindi naman sila siniraan. Nung umalis ako sa ibang mga kumpanya, dami ko lang natrabahuhan din kumpanya, hindi naman ako siniraan ng kabilang kumpanya, sisiraan ka sa iba. Hindi ganun. Umalis ako ng bahay, lumipat ako sa kabila, yung iniwang ko, wala namang siniraan ako sa ibang tao nung iniwang ko sila. Bakit kayo ganyan ang ugali niyo? Ang pangit. Nakakahiya kayo. Yan ang nawala sa MCGI. Yung nag-aalinlangan, hindi nyo kinakabagan. Yung may tanong, na hindi nyo kayang sagutin ang diretsyo, ipinlock nyo na lang. Ayan ang nangyayari po sa atin ngayon. Para sa mga nag-o-observe na ayan po ang nangyayari sa atin ngayon. Kung mabubuhay nyo inyong mga diwa, ay talaga pong nakakalungkot po. Ito po, sabi po ni kapatid na Roger mo, exit talaga yung umanib dahil sa katotohanan. Oo, kasi nasa Biblia yan papasok at ang lalabas ay makakasumpong ng tunay na pastulan. Ayun po yun. Ayan si Daniel Rason, walang alam yan, nasasabihin kundi na kasi sila'y umexit, sila hindi sa atin. Hanggang dyan lang yan. Wala niyang wala nga naglalaro lang yan sa talata, paikot-ikot na. Kaya ang nangyari dun sa iba, nalula na, nahilo na, lumabas na. Wala Sa sarili lang niyang mga kapakinabangan yan Ito si kapatid na si Aisha Gudito Reyes, mga hindi friendly, mga panatiko, namimili sila ng kaibigan. Iba pala dyan sa samahan na yan. Pero hindi naman lahat kapatid, kasi sa lokal ko naman, dito sa San Pablo, may mga mabubuti naman kapatid. Ayoko lang banggitin. Pero meron talagang mga sila-sila na lang, may mga kalamig kung sino, may mga gumagawa din ng mga kung ano-ano. May mga mabubuti rin kapatid at nakakausap ko din naman na maayos naman sila, may worker ding maayos. Ang kaibahan lang ngayon, mas lamang na yung mga tingwali, mga balbal ba, mas lamang na ngayon. Kasi gano'n naman talaga yun
Ay, hello po kapatid na Paulina. Alam na alam kita ang iyong pangalan. You're watching, teka, Europe to no? Ito, teka. Babasahin pa natin yung iba para kasi, si kapatid na Roger Mole, di naman 100% tama ang, pero natuto ako sa pagkakasangkapan kay Brad Ellie, kay DR wala na talaga. Alam mo, opo, ang stand ko po kasi kay Brad Ellie, kahit ano ka, kahit marami kang kaso, kung ano ka, wala na akong pakialam doon. Sabihin man lang nagpapayaman, wala akong pakialam. Kasi natuto po ako sa kanya eh. Marami po akong natutong aral at katwiran. Kasi kung ang tao, kung buong ang katauhan niya, titingnan mo, wala pong perfect mga kapatid. Walang perfect. Dito tayo mag-concentrate sa bago. Dito sa talagang alam nating na talampas, dito talaga sa, kumbagay nagwalang niya sa iglesia. Ito ang anuhin natin. Isipin mo, hindi na matanong. Consultation ay wala. Eh di baling wag nang matanong at alam naman natin walang sapi eh. Wala namang mabuting sapi talaga eh. Yun na lang consultation na may pag-aalala sa mga kapatid o mga kapatid, ano bang dapat, ano ba? O, di ba? Tamo, pagka nalabas siya ng bansa, nagtutur lang naman siya. Kaya ang tawag ng iba, pasyalamat daw. Habang nagpapasalamat na mamasyal. Ayun po yun. Tinataon niya, lalo pag mainit ang panahon, next year, at abangan niyo uli, nasa ano uli yan, nasa abroad ulit yan. Pag mainit dito, nako, hindi lang nila alam yan. Kaya wag masyadong panatiko. Eto, ano sabi, ipanalangin natin sila. Oo, pinapanalangin natin sila. Ang inaano natin dito, yung mga panatikong nambabato, yung mga panatiko na yan eh, bulag na yan, wala kang magagawa. Naandyan yan, kahit sa kahuli-huli yung hininga, naandyan yan. Pero yung may magigising pa dyan, may mga closet nga eh. Tawag dito, ano pa ba yung ko? Teka. Si kapatid na Bebs Candado, Gude Lusaw. Good eve po, si Sneaky. Hello po, magandang gabi din po. Tawag dito. Eto, mag-aano pa tayo maraming, eto. Wala, hindi siya nangihinayang sa mga kapatid. Teka, titingnan lang po ito kung ano nga po ito. Ito po, may isa pa po kay Beyblade. Tingnan natin kung ano to. Not sure kung ano to yun. Ito. Tayo, nagkamali tayo. Hindi ka magpapakaluglok sa kasamaan. Bakit may Diyos na aakay sa'yo sa pagsisisi? Tayo, nagkamali tayo. Ang galing mong magsalita eh. Nagkamali ka nga ng paninira. Nagkamali tayo. Wala na. Talagang wait lang po. Ito, merong sa bagay, nakapost naman to, pwede naman basahin. Nagbigay kami ng $200 sa pagbisita ni DSR sa lugar namin. Nag-picture taking lang at nag-game show. Anong klaseng mangangaral yan? Di malapitan ng mga kapatid patungkol sa problemang spiritual. Walang sustansya ang teksto, puro rat at galit. Mga KNP naman ay mga yes ma'am kasi wala silang trabaho. Umaasa lang sa bigay na sweldo at allowance na galing kay DSR. Kaya di yan sila mag-e-exit. Kahit binababoy na ni DSR ang aral. Kahit magkakakontradict na sa Ebanghelyo ni Kristo ang mga aral na ipinatutupad ni DSR. May autotiwalag na ngayon. Debate na walang kibuan. Ano nangyari? Wala eh. Nagsimula tayo sa espiritu para nagtapos sila sa laman. Ayun po yun. Ito mga KNP na to. Dati, talagang mataas ang tingin ko sa inyo nun eh. Diyan kay Daniel Lason, hindi na. Sa simula talagang wala akong dyan. Pasensya na sa kanya. Eto mga KNP na to. Alam ko mga KNP, narinig nyo to. Hindi nyo ba naalala ang inyong mga paglilingkod? Diba ang sabi ng Diyos sa Biblia? Hindi ko lilimutin na inyong mabuting gawa. Paano kayo? Sa laki ng serbisyo nyo. Tapos etong huli, nakahuli-hulihan, nagbabalsibi kayo. Pumapayag kayo na tampalasanan ng puno nyo, yung salita ng Diyos, na nababalahura na, pumapayag po kayo dyan, na ang mga tupa talagang pinaghahampas nyo na. Alam nyo mga KNP, nawa kayo, magising kayo. Nawa, alam ko naman na may diwa pa kayo, na nadadala lamang kayo, maaring sa sustento nga, sa pera, sa mga pananakot. Alam nyo mga kapatid, kung ano yung naibibigay sa inyo, ng puno nyo, may bibigay po yan sa inyo ng Diyos. Walang labis,
walang kulang, sapat pa. Baka mas mabibigyan ka pa na hindi mo inaasahan. Huwag niyo ipagpalit ang Diyos sa mga ganyang bagay, sa mga paglilingkod niyo na mga kabalsibihan na hindi na maganda. Tinatampalasan niyo na lang yung salita ng Diyos, makaayon lang kayo sa puno, alam niyo namang mali. Kaming mga exiter nga, kami nga lumabas, miyembro lang kami, pero nakatiwa kami. Kayo pa, mga KNP kayo, lagi kayong kasama ni Brad Eli nung nabubuhay pa. Kung tutuusin, talagang dapat kayo magmalasakit sa aming mga miyembro. Hindi ba kayo naaawa sa mga pinundan at pinagpaguran ng kapatid ni Eli nung nabubuhay pa siya? Karamay din kayo sa mga sa mga ginagawa ng katampalasanan Baka mamaya parusahan kayo ng Diyos hindi kayo hindi kayo magkamayaw sa gagawin sa inyo, sa galit din sa inyo na ibang mga kapatid. Tandaan niyo, sabi ng Diyos, ang gumigiba sa kanyang templo ay siya ang gigibain. Akala naman ng mga panatiko, ang ginigiba namin ay yung iglesia. Ang iglesia ang tinatawag, mga kapatid, ay yung templo, tayo. Tayo na may aral na nakatanggap kay Kristo, na tayo ngayon ang binabato nila. Dahil kaya nga tayo lumabas, hindi nga natin malulok yung aral na binantuan, yung aral ito ni Daniel Rason. Hindi nga tayo mapakanta nung mahal na kuya na may pagluha Hindi nga natin malunok ang kanya mga aral na mali, na taliwas sa aral ng Kristo. Kaya po tayo lumabas. Tapos kami, gigibain niyo, babatuhin niyo kami. Matakot kayo sa Diyos. Yun ang masasabi ko sa inyo, matakot kayo sa Diyos. Ako kinikilabutan sa mga oras na ito, pero ang Diyos makapangyarihan. Lahat ay pwedeng gawin. Mapatunayan lang ng Diyos na kanyang bayan yung tinatawag niya palabas. Mapatunayan lang niya. Lalo kayo, mga KNP, matakot kayo. Kami, miyembro lang, nakakadiwa pa kami. Hindi kami mga perpektong tao. Kaya nga kami lumalabas, nagpipilit kami na lumakad kami sa aral ng Kristo. Wala namang perfect sa atin pero nagpipilit kami. Pero yung ginagawa nyo, alam nyo naman yan pamumusong niya yung ginagawa nyo Bayaan nyo ng lumabas kung gustong lumabas. Kung may panatiko, stay put na lang kayo dyan. Talaga namang may panatiko kahit saan. Pero kami, para kung ano sabihin nyo sa amin, mag-isip-isip kayo. Yung mga aral na tinanim sa inyo, ni Brad Eli nung nabubuhay pa, nasaan na? Yung mga KNP na akala mo, tinong-tinong, ano nangyayari na sa inyo? Sa mga kapatid, anong ginagawa nyo? Yung mga namemera diyan, abroad, napunta pa, nag-aano pa ng parte, si Daniel Rason, meron pang halos mission yata, patong sa kinukolektang pera. Ay naku, ayoko lang mapalampas ng salita, pero hindi ako tatakot. Lahat ng sinasabi namin dito, kay katunayan, may ebidensya. Kaya yung sinasabi nyo yung naninira kami, kung maninira kami, sa mga sulok-sulok na lang, katulad nyo, di kayo makadadlad. Kayong mga nasa sulok-sulok ngayon, hindi naman kayo makapagsalita Kahit sarili nyo maglagay kayo, tutulan nyo sinasabi namin, tsaka yung mga ginagawa nyo. Tutulan nyo na mali ang sinasabi namin na kami naninira. Tutulan nyo. Masyado kayong pagdasa, ito mga panatiko, pakinggan nyo. Dito kayo nadadala ipaparinig ko. Dito kayo nadadala, ito para sa mga panatiko ha. Huwag tayong magsalita ng mga provoking na mga salita. Kasi totoo yun lagi. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan Yung mabigat na salita, humihila ng galit. Wow. Kaya po, siguro, yun ang isa sa pinakamagandang lagi nating isipin. Bago tayo magsalita, bago tayo magbitaw ng salita, paano tayo magkasalita? Isipin muna po natin. Wow! Di mo? Ayan, ang mga ngaral nyo. Ayan, ang sugo nyo. Masyado kayong masyado kayong padala sa send nyo nga sa akin yung gago. Yung may gagong sinabi. Isipin muna po natin. Ayan. Masyado kayo nagpapadala dyan Pero kung makapagsalita naman ng gago, ano nangyari? Nung sinasabi mo yung gago sa stage, pinatay mo yung microphone, mute mo, pero lumabas pa rin yung gago. Tapos, nung viewing na ng Thanksgiving, inedit nyo, tinakpan nyo, wala na yung gago. Sorry, nakuha na, marami ng kopya. Sa daming closet na yan, na tingnan mo, wala. Hanggang dyan ka na lang, pa-edit-edit ka na lang, mga pailalim ka na lang, patago-tago ka na lang. Ikaw ang batong natatago sa magkakapatid na nag-iibigang magkakapatid. Ikaw ang natatago. Hindi lang mabuhay ang diwa ng mga panatiko mo. Ikaw ang nagtago ng video ni Brad Eli. Ikaw ang nagtago ng bangkay ni Brad Eli na hindi mo man lang pinakita. Ikaw lahat yan Ikaw ang nagtago ng yaman at pag-aari ng iglesia. Tinago mo lahat Tapos kami sa amin may tuturo. Bago ngayon nakikiatin-atin ka. Teka, ano bang ginawa namin? Wala naman kaming ginagawa na hindi naman kami nang-agaw ng asawa. Wala naman kaming kinuhang pag-aari na kung kanino man. Hindi naman kami credit grabber na kinumpos ng iba. Aakinin ko. Di ba? Ayan, mga panatiko, sana marinig nyo yan. Manood kayo. Hindi yung para kayong masama
Ito oh. Yung mga pandaraya sa listahan, biro mo may online banking ka na ano? Ito, nakakalungkot man, pero totoo naman talaga, wala na ito. O, ito, may papakinig ako sa inyo. Ito na lang, kung ano. Wait lang. Malayo na eh. Wait. Ay. Ito po, oh. Sa isang samaan. Kasi, kailan ba yung kagabi? Kahapon. Pinatutunog na, kahapon nga ba yun? Na, na para bang nawala na ang Diyos sa iglesia. Saan daw? Kinalagyan ko na po. Oo nga eh. Nakalayan po ako doon. Yung terminong kinalagyan. Kahit paano, ang pinag-uusapan kasi yung tunay na Diyos. Huwag mong gagamitan ng ganong term. Exactly po. Kaya lumabas ako. Nung lumabas ako, sinama ko ang Diyos. So, kinalagyan niya ang Diyos kung saan niya gustong dalhin. Oo, kaya kung saan ka man nakakita na nandun ang Diyos, hindi doon ka pupunta. Paano yun, mga kapatid? Pamumusong na po yun. Huwag mong gagamitin yung kinalagyan. Ayan. Magbasa po tayo sa Biblia, mga kapatid. Pwede ba yung Diyos kasama nyo na? Napatunayan nyo, sabi pa nga, tol eh, no? O, hinamin mo nga, dati. May Diyos. Wala naman pong ano doon, duda eh. Kaya nga tayo nagtagal at nanatili dyan eh. Correct. Precisely, ayan. So, sabi ganon, pwede bang mawala, mga kapatid? Sige, magbabasa po tayo ng, nakita niyo mga kapatid ha, mga talata natin, tuloy-tuloy, hindi lundag-lundag, wala po tayong cherry picking. So magbabasa po tayo sa ikalawang Kronika, 15:1, patuloy. At ang Espiritu ng Diyos ay sumakay Asarias na anak ni Obed. At siya'y lumabas na sinalubong ni Asa. At sinabi niya sa kanya, dinggin ninyo ako, Asa, at buong Huda at Benjamin. Ang Panginoon ay sumainyo samantalang kayo'y sumasa Kanya. Pause po muna natin doon. Gusto ko makuha niyo yung punto, mga kapatid. Sabi niya, dinggin ninyo ako, Asa, at ang buong Huda at Benjamin. Ang Panginoon ay sumasa inyo samantalang kayo'y sumasa Kanya. Napansin niyo yung term na samantalang? Kailan po ba ginagamit yung salitang samantalang? Hindi siya permanent. Ayan. So, yung point na samantala. Yan. Ang Panginoon ay sumasa inyo samantalang kayo'y sumasa Kanya. At kung inyong hanapin siya, siya'y masusumpungan ninyo. Pwede pa lang mahanap ang Diyos. Ano ibig sabihin? Hahanapin mo siya. Bakit? Kung inyong hanapin, masusumpungan. Ngunit, eto na mga kapatid. Ngunit, kung pabayaan ninyo siya, kanyang pababayaan kayo. Pwede po ba mawala ang Diyos sa isang samahan? Pwede. Kailan? Pag pinabayaan nyo siya, pababayaan din kayo. Siyempre, para lang yan kahit nga tao, mga kapatid eh. Pag ikaw nineglektan na, ikaw mismo, hindi mo rin matitis, iiwan mo na rin. Hindi ka na mahal, hindi mo na rin siya mahal. Diba? Ibig sabihin ba nun? Kung mo kasama nyo na ang Diyos, kahit magsalaula ka na, okay lang. Diba yun? Once saved, always saved. Oh. Parang ganyan na yata ang gustong ituro ngayon tol sa MCGI. Kaya nga ko, may feeling tayo dati na tayo totoo, pinatutunog niya ngayon, mananatili raw. Hindi. Ang Diyos maalis, mga kapatid. Kailan? Pag pinabayaan niyo siya. Oh. Tuloy po natin. Ngayon nga, ang Israel ay malaon ng walang Diyos na tunay. Nawala ang Diyos sa Israel. At walang tagapagturong saserdote at walang
kautusan. Ayan mga kapatid. Napansin po ninyo yun, hindi ko masyadong diniin. Walang Diyos na tunay at walang tagapagturong saserdote. Mawawala rin pala pati yung saserdote. Wala ng teacher. At pag wala ng teacher, wala ng kautusan. Paulit-ulit na lang, puro pag-ibig. Tsaka puro good works. Bakit? Yung good works, walang simple lang yun. Momon set lang. Bakit? Wala nga sa saserdote. Kaya nga nagkagulo yan mga kapatid eh. Hindi ko na po babasahin, mahaba po yan. Sige, natin. Ngunit sa kanilang kapanglawan, 4, ay nagsipagbalik sila sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, at hinanap nila siya'y nasumpuhan nila. Nakuha niyo mga kapatid, na wala. Pero nasumpuhan ulit nila. Kaya hanapin mo talaga eh. Kaya kami mga lumabas, naghahanap po kami. Wala na kasi sa loob. Kaya naglabasan po kami. Naghahanap kami. Katulad ni Asa. Naghanap din po kami ngayon. Ngayon, naghahanap kami. Kaya nga sabi, saan kayo pupunta? Bakit? Nasusulog na, mali na yan eh. Gumagawa na ng kapaimbabawan na gawang mabuti. Mananatili pa ba tayo dyan? Sasabihin, ngayon ko lang ito narinig. Lahat naman tayo, narinig na natin yan. Niluloko na tayong harap-harapan, mga kapatid. Kaya kami umalis. Naghahanap po kami ngayon. Ngayon, syempre, proseso yan eh. Hindi pa lang naman kayo nagsalaula ng iglesia eh. O, di lalabas kami ngayon. Maghahanap kami ngayon ng Diyos. Hinahanap namin ngayon. Pero isa natitiyak po natin, mga kapatid ng mga nag-exit at yung mga nakakaramdam ng mga nandiyan pa sa loob na closet. Isa natitiyak po natin na sa puso po natin ang Diyos, mga kapatid. Amen po, John Verge. Narinig niyo po, hanggang doon na lang yung kanilang video na si Brad CJ po yun, yung nagsasalita, kausap si Brad Badong. Ayan kasi ang inaano ng ibang mga miyembro dyan sa mga panatiko ni Daniel Rason. Akala nila na andyan pa ang Diyos. May mga pangyayari, umaalis ang Diyos pag napapabayaan mo siya. Bakit umaalis ang Diyos? Kasi yung puno, tampalasan na. Hindi na po nag-aakma yung espiritong mabuti sa kanya dahil sa kanyang mga ginagawang katalampasanan. Ayun po yun, hindi na siya magsasanig persa, kaya wala na siya pong maituro. Kaya naglalaro na lang siya sa puro pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig. Ayan po ang nangyayari diyan. Paulit-ulit na lang. Kumbaga mga kapatid, sa aral ay panis na. Wala na. Ayan ang naramdaman ng maraming mga kapatid. Kaya yung ibang mga kapatid, nabuwal 30, 25 years. Nabuwal sila 20 years. Tinan mo yung kahapon na umakyat sa live ni Brad Badong, matanda. Ilang years yun? 1998 daw yun. Intindi ko yung Ned ng 1998. Ay nito'y tumigil na nung kay Daniel Rason na. Bakit? Wala na, iba na ang aral na binubuhos mga kapatid. Ayun po yung mga sinasabi nila na yung mga panatiko dyan, na nananindigan na andyan, mananatili dyan. Di manatili kayo dyan. Iglesyang pang tao na yan mga kapatid. Iglesyang pang tao na yan. Wala na. Kaya nga dadating ang araw na sasamba na lang tayo sa espiritu at katotohanan. Wala nang mga abu-abuluyang yan. Wala na. Kung gusto mong tumulong ng harapan, dun sa gusto mong tulong, ayan ang bagsak niyan. Kaya hindi mo pwedeng paninindigan yung iglesyang tao ni Daniel Rason. Walang ganyan. May tinatanong sa akin kanina dito, nabasa ko Teka, ito, may papasahin muna ako dito ito. Si kapatid na, nabasa ko na ba ito? Kapatid na Roger mo na California, pumunta kami sa San Francisco last year, 2024, na napaka-useless talaga yung games at agawan na makapagpa-picture lang. Naawa ako sa misis ko pero pinagbigyan ko. Siksik baka pagpa-picture lang, hehe. Now, yan ang nang didiri na. Teka. Eto, now nang didiri na at gusto pa i-delete yung picture, hehe. Oo, ganun nga. Talagang naano talaga sa ganun. Ito si kapatid na teka. No, ito. Nawawala agad si kapatid na Wally Billones, shout out po sa lokal ng Texas, Houston. Kung loloobin, magising na po sila. Nawa, ipanalangin nyo na magising sila. Kasi mahirap din yung magising ng binabangungot Kahit sa physical na sa tunay, sa realidad, mahirap po magising ng binabangungot. Exit
talaga yung umanib dahil sa katotohanan. Oo, meron kang papasukan, may lalabasan ka uli, hahanapin mo nga eh. Ngayon, dyan sa loob, hindi mo na mahanap. Wala nang paghahanap na mangyayari dyan. Naka-stay na nga sila eh. Nakatingin na nga sila eh. Akala nga, yan ang katapusan eh. Akala yan na tawag dito. Teka, ba't ba hindi ko mabasa? Hindi kasi tinuturo ang magpagal. Naging tamad at umasa na lang kay Boy Batibot, Wally Billones. Opo. Ito. Ito, si, kapatid na Paulina. Hindi ko kasi mabanggit yung tunay mong Ay, sa bagay, pwede naman to, no? Hello po si Sneaky. Salamat po sa pag-shout out. Hello po sa mga viewers. Tama po, sabi ni Brad CJ. Lumabas lang tayo. Pinasasama na ni KDR. Samantalang ang dami nating sinakripisyo sa iglesia na yan na pinagpagalan ni Brad Eli. Oo, may nag-donate pa nga ng bato eh. May lalabas pa nga daw, may closet na nag-donate daw ng bato. Isipin mo, gaano ka yan. Ay nako, kayo gumising mga kapatid na andyan. Kung kayo yung nandito. May nagtatanong sa akin yung kanina, kung kumusta, teka, malapit na, ito. Ito, si kapatid na Maria Go. Si Sneaky, kumusta yung kalokal mo daw na umaaway sa'yo? Ay, wala na. Tapos na ko sa kanila. Tapos na ang chapter ko sa kanila. Wala na, bali wala na sa akin. Hindi kasi katulad dati na naiinis ako, nagagalit ako, lagi akong naiinis. Siguro, palibasa yung puno, ay laging galit. Di napasa sa akin, laging galit din ako. Sa bagay, may ginagawa naman sila doon, nakakainis. Doon, siguro magkakaututang dila sila, palagay ko lang, baka magkakaututang dila sila, nagkasasalita sa sulok-sulok, baka hindi na binabanggit yung pangalan ko. Kasi pagka naman sinearch mo sa Facebook yung si Nikki, ay baka sumabog. Hindi na, baka hindi na. Tama na lang sila, mag-ano na lang sila sa sulok-sulok. Kasi dyan natutupad yung hula. Yung mga bulong-bulungan sa mga sulok-sulok, ayan yan. Yung mga trigger, mga plastic, ayan yan, naandyan yan. Wala na sa kanila yung bayan ng Diyos pinalalabas na nga Kaya yung mga nasa labas na lumabas, yun ang nakikipagsigawan. Yun ang nagsisigaw ng katotohanan. At yung mga naiiwan doon na panatiko, napakasisunungaling naman. Kesyo ganon, kaya ako lumabas, ganun ganare. Walang katapusang kwento. Ayun, nagbaliktad ang pangyayari Kasi wala na hindi na sila sinasamahan ng Diyos, wala na. Lumabas na ang Diyos sa iglesia na yan. Hula naman yan, lalabas talaga. Kaya ayan, magpututang dila na lang sila. Wala namang problema doon kahit magpututang dila sila Sino to? Si kapatid na Jen Ross Asuncion. Okay lang po kapatid, salamat sa Diyos sa pag-add si Sneaky. Wala pong anuman, salamat din po sa Diyos. Basta ako i-add na lang ng mga closet exeter. At saka yung may nagpapa-add sa akin na na nag-o-observe open-minded, hindi po ako nag-a-add. Kasi ka lang observer ka lang Baka kasi yung closet ma-monitor mo kung nanonood ng live or baka ma-monitor mo kapatid, hindi po ako nag-a-add. Kahit open-minded ka pa po or nag-o-observe ka po, hindi po ako nag-a-add. Ang inaano ko lang po ay closet at saka exeter. Kasi yung closet, wala na yan, close na yan lalo ang exit, okay na. Pero kung nag-o-observe ka pa, hindi po pwede. Kasi baka ma-monitor mo yung mga closet members namin, hindi po pwede. Yung exit, okay lang yan at lantad na yan. Wala pong doon. Mga kapatid, paano na pa to? Puputulin ko na po, mga kapatid ha. Tayo yung mga isang araw, lalo magmamahal na araw ang Katoliko, tayo magwalwalan. Mas maganda. Mas magandang Ayan, katuturo ng mga pag-ibig, ayan na nangyari. Hindi ko inaano yung BH party list, kanya-kanyang yan Ako sa aking opinion, sabi niya sa akin, hindi po kasi, ang alam ko kasi nagdadala yan ng same-sex marriage. Totoo nga, nagdadala sila ng same-sex marriage, nagdadala ng MCGI ngayon. Wala na, nawawala na sa diwa. Hindi ko inaano ang BH party list kasi ang alam ko sa amin, yung mga labag sa aral, hindi namin sinusuportahan. Sa bagay, MCGI naman, wala na ang Diyos dyan Kaya tinan mo, paulit-ulit na lang. Magalit na kayo sa aking mga kapatid. Patutunayan ko na wala na ang Diyos sa samahang yan. Wala na. Kumakanta nga kayo ng mahal na kuya na may pag-iyak. Kami, hindi mo kami mapapakantan yan. Talagang kami kinikilabutan. Dapat nga kami kinabutan sa inyo Unang-una, nag-exit lang naman kami. Yung pinapakinggan mo, may sapi. Kada pasalamat, kada prayer meeting, worship, sinasapian, tabo, ang bangis Pero pagka nagsalita, wag daw magsasalita ng mga nakakaprobo. Pasahan nyo nga ako noon, yung may ganon, yung may gago. Meron ako noon pasahan nyo ako noon. Tapos yung sinasabi niya na huwag kang magsasalita na nakaka-provoke. Ay, naku, ayos din naman. Mga kapatid, puputulin ko na po ito. Salamat po sa Diyos sa inyo.
Nawa lagi po tayong ingatan. Salamat po sa Diyos. Ayun lang po, wag na lang po tayong makalimot manalangin mga kapatid. Ipanalangin niyo din po kami na mga nag-e-expose ng mga katotohanan, sila Brad CJ po, sila Brad Badong. Alam ko din po yung mga saloobin nila na bagaman sila'y talagang naaawa, nagmamalasakit sa mga kapatid, sana makapagpatuloy sila, bigyan sila ng lakas ng loob para makapag-expose pa po kami ng marami. Ang tiwala po namin ay nasa Diyos, wala kung kanino mang tao. Yun na lang po mga kapatid. Sige po, hanggang dito na lang po mga kapatid. At salamat po sa Diyos. Bye!